Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinagbibidahan ni Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did something, stay the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill stars TK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS, trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng
buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, radyo natin nationwide at DZRH, provincial at regional correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong pong araw ng Huwebes, April 30, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. May probable cause ayon sa House Justice Committee. Balitang Promdi. Halaga ng piso sumemplang sa pinakabagong record low. Balitang Promdi. Dami ng pamilyang Pinoy na nagsabing sila ay mahirap, bahagyang nabawasan ayon sa Octa Survey. Balitang Promdi. CHED, tiniyak na walang pagtaas sa tuition sa kolehiyo at universidad para sa school year 2026-2027. Balitang Promdi. Ika-4 na civilian mission ng atin nito coalition na arangkada ngayong araw, patriotic jet ski flag ride sa Pag-asa Island isasagawa. Balitang Promdi. PNP naka-heightened alert na simula ngayong araw para sa Labor Day protest. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa bisa ng unanimous vote, nakakita ng probable cause ang House Committee on Justice para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ay batay sa 2 reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sa pagtatapos po ng impeachment proceedings kahapon, wala sa 53 miyembro ng Justice Committee ang tumutol sa nabanggit na desisyon. Partikular na nakitaan ng probable cause ang 2 reklamo na may kaugnayan sa pagtataksil o betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Dahil dito ay inihahanda na ng komite ang ulat at isusumite ito sa plenaryo ng Kamara para sa susunod na aksyon. Kapag nakakuha ng 1/3 vote ng lahat ng miyembro ng Kamara, opisyal na mai-impeach ang Vice Presidente at agad na ipadadala ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Itinakda naman ang susunod na pagdinig sa May 4, alas 10 ng umaga sa People's Center. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, naniniwala naman si Congresswoman Bernadette Herrera ng Bagong Henerasyon Party List na mahihirapan pa rin na makakuha ng 1/3 ng boto mula sa mga miyembro ng Kongreso kung may free will at hindi nape-pressure. Ayon kay Herrera, bagamat unanimous ang nakuhang boto ng House Justice Committee, marami pa rin na ang gagawa daw po ng conscience vote sa kanilang mga kasamahang kongresista. Aminado rin ang dating mambabatas na nagulat siya sa itinakbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte dahil ngayon lamang umano siya nagkaroon ng nakakita ng ganitong pagdinig. Balitang Promdi. Alas 3:10 ng umaga. Sa kaugnay pa rin pong balita, kaugnay ng impeachment hearing sa Kamara kahapon na authenticated at hindi gawang AI o artificial intelligence ang alleged threat ni Vice President Sara Duterte. Laman ng viral video ang banta ni VP Sara sa buhay
sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay NBI Agent John Mark Kalilong, authenticated ang video sa ilalim ng Affidavit of Authentication of Physical Evidence na isinumite sa Justice Panel. Dumaan din ang video sa maraming verifikasyon at nakipag-ugnayan din ng NBI sa Meta platform para ma-preserve ang link ng screen recording ng video na na-upload noong 2024. Sinuri din ng NBI ang hash value computation na tumitingin kung altered o edited na ang naturang video. Nang matanong kung kanino galing ang streaming video, sinabi naman ni Kalilong na galing ito kay Attorney Harry Roque. Balitang Prompty. Iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation ang pagkakakilanlan ng hitman na umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte para sa assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may lead na sila at naka-surveillance na ang hindi pinangalan ng personalidad. Sinabi ni Matibag na posibleng isa sa mga umano'y hitman ay kabilang sa 500 security detail ni Duterte na kinabibilangan ng active at dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. 3 wanted persons sa Dagupan City, magkakasunod daw po na naaresto ng PNP sa loob lamang ng isang araw. Alamin natin yan sa balita ni RH38, Freddy Fajardo. Magkakasunod na naaresto ng Dagupan City Police ang 3 wanted person sa syudad kahapon. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, dahil sa kanilang walang humpay na paghahanap sa mga wanted persons sa kanilang area of responsibility, nagresulta ito ng pagkaresto ng mga suspek sa bisya ng warrant of arrest. Alas 10:40 ng umaga kahapon ang magkasanib na puwersa ng City Mobile Force Company, katuwang ang Police Station 6 City Intelligence Unit at City Investigation and Detection Management Unit, nadakip ang wanted person na 55 anyos na ginang, isang midwife na naharap sa kaso ng reckless imprudence resulting in homicide. Alas 2:20 ng hapon, nasa kote naman sa kaparehong lugar ang isang 71 anyos na ginang na midwife sa kaparehong kaso, kung saan ipinagkaluban sila ng korte ng piyasang tag-60,000 piso para sa kanilang pansamantalang kalayuan. At alas 3:30 ng hapon, nadakip naman ang isang 39 anyos na lalaki sa bisya ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Section 11 at Section 5 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 with no bail bond recommended. Ang 3 mga arestadong akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Freddy Fajardo. Standby lang, Danny Kumilang. Idineklara ng Korte Suprema na tama at nasa tamang panahon ang naging aksyon ng Senado sa unang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte noong taong 2025. Baka ho kayo ay maguluhan ha. Ang desisyon po na ito ay dun pa sa unang impeachment. Ito'y makaraang ibasura po ng hukuman sa botong 14-0 at 1 ang petisyon na humihiling na pilitin ng Senado na agad na magbukas ng impeachment court para litisin ang vice-presidente. May kinalaman ho ito dun sa salitang forthwith. Nilinaw po ng Korte Suprema na wala ng saysay ang naturang petisyon dahil nauna nang idineklarang labag sa konstitusyon ng naturang impeachment case.
Ito'y dahil sa paglabag sa one-year bar rule sa paghahain ng reklamo. Ipinaliwanag din ng hukuma na walang eksaktong petsa sa konstitusyon kung kailan dapat nasimulan ng Senado ang naturang paglilitis. Nakasaad lamang umano na ang paglilitis ay dapat forthwith proceed o isagawa sa loob ng makatwirang panahon depende sa sitwasyon. Dagdag po ng Korte Suprema, may kapangyarihan ng Senado na maghanda muna ng kinakailangang proseso bago formal na magtipon bilang impeachment court. Balitang Prompty. Alas 3:16 na po ng umaga sa iba pa nating mga balita. Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Mula sa 61 pesos and 30 centavos, nagsara po ang palitan kahapon sa 61 pesos and 56 centavos bawat dolyar. Nagbukas ang trading sa 61 peso and 20 centavos, sumadsan sa 61 peso and 67 centavos sa intra-trading hanggang sa 61 pesos and 20 centavos. Bago po ito natapos sa 61 pesos and 56 centavos na palitan bawat dolyar. Mula nang sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero, na itala po ang serye ng record low sa halaga po ng piso. Sabi nga ni Boss Cesar Chavez, talaga daw ho na senior citizen na ngayon ang halaga ng piso. Hindi na bumababa sa 59 hanggang doon na lang sa 60 pesos, 61 pesos, dyan na po naglalaro. Balitang Prompty. Samantala, bahagya naman na bumaba ang fuel surcharge ng mga commercial flight mula level 19 at naging level 18 na po ngayon, epektibo po bukas May 1. Ito po ang inanunsyo ng Civil Aeronautics Board habang patuloy ang kanilang monitoring sa presyohan ng petrolyo sa world market. Busod nito, ang surcharge para sa domestic flights ay mula 593 pesos hanggang 1,734. Habang sa international flights naman mula sa 1,958 pesos and 44 centavos hanggang sa 14,561 pesos and 87 centavos. Depende po sa layo ng distansya. Una rito, tumaas po ang fuel surcharge na sinisingil ng sa mga pasahero mula level 8 ay naging level 19. Yan po ay simula April 16 hanggang April 30, 2026. Ito ay kaugnay po ng sobrang taas na presyo ng krudo sa world market mula nang sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ang fuel surcharge ay sinisingil sa mga pasahero sa commercial flights bukod pa sa base fare bilang dagdag bayarin sa mataas na presyo ng jet fuel. Ang sabi ho ng mga nakakausap ko, talaga hong triple. Hindi lang nga triple, 4 na beses na mas mataas ho ang airfare ngayon kapag ho kayo ay magtitingin. Gaya na lamang ng mga biyahe papunta ng Taiwan, Hong Kong, Japan. Yung sa Hong Kong ho kung dati ay nabibili ng 10,000, balikan na ang airfare ng mga nais na mamasyal doon. Yung iba nga ho ay nasa 7 hanggang 6,000. 7 hanggang 8,000. Balikan na ho yun. Round trip ticket na yun. Pero ngayon daw ho nung sila'y nagtingin habang nasa level 19, ang surcharge natin ay umaabot po sa 30,000 pesos. Ang presyo ho. Ang airfare, papunta po yan ng Hong Kong. Balitang Prompty. Alas 3:20 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan muna natin. Balita naman mula sa Central Luzon. Standby Dani. 50 anyos na babae arestado naman sa bouncing check law sa Bataan. Go ahead, ibalita mo yan RH37, Dani Kumilang.
Tinupay na naaresto ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Colonel Marte Salvador, Provincial Director, ang isang 50 anyos na babae na wanted sa 2 bilang ng paglabag sa batas pambansa. Bilang 22 mas kilala sa bouncing check law. Isinagawa ang operasyon ng tracker team ng Balanga City Police Station sa sitio Nagkamayang, Barangay Apertuyo, Lungsod ng Balanga. Ang pagkakarestong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Bataan PNP sa focus agenda ng Chief PNP na si Police General Jose Melencio Sinartatis Jr. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Tiniyak naman ng Commission on Higher Education na walang magiging pagtaas sa tuition sa kolehiyo at mga universidad para sa academic year 2026-2027. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agropisa, maraming paaralan ang humihiling ng pagtaas sa tuition at iba pang bayarin. Ngunit hiniling ng ahensya na ipagpaliban na muna ito sa gitna ng energy crisis dulot ng gyera sa gitnang silangan. Sabi ni Agropis, hindi ito ang tamang panahon para magdagdag ng pasanin para sa mga estudyante at magulang. Dagdag pa niya, naunawaan naman ito ng higher education institutions at magkakaroon pa ng pulong kasama ang mga ito. Samantala, natapos na rin niya ang pag-aayos para sa tuition at fees para sa mga state universities and colleges na pinopondohan naman ng gobyerno. Saklaw po ito ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Balitang Prompty. Alas 3:22 na po ng umaga. Wala rin daw pong magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa May 10. Yan po ang tiniyak naman ng pamahalaan habang naharap pa rin sa mataas na presyo ng krudo ang sa world market ang Pilipinas. Ayon po kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Joseph Capuno, ang price stability commitment ay inihayag ng Department of Trade and Industry bilang bahagi ng Uplift Program o Unified Package for Livelihood Industry for Food and Transport. Una nang iniulat po ng DTI na no price increase commitment sa basic necessities and prime commodities hanggang sa May 10. Kaugnay po nito yung sinabi ni Undersecretary Capuno na may mga hakbang na ginagawa pa ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng mataas na pressure tulad po ng logistics support, toll rebates at port fee relief upang maging epesyente po ang supply chain at manatiling matatag ang presyo ng mga bilihin. Balitang Prompty. Alas 3:24 na po ng umaga. Balikan natin mga balita naman mula sa probinsya sa Negros Occidental. Standby Rex, lalaki patay matapos na pagbabarilin sa lungsod ng Cadiz. Ibalita mo yan na RH46 Rex Cantong. Patay ang 45 anyos na lalaki matapos pinagbabaril sa Hacienda Buena Suerte, Barangay Andres Bonifacio, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Marani Guban, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Laimel John Paskin, hepe ng Cadiz City Police Station, nakita umano lamang ang biktima ng kanyang kapatid sa loob ng kanyang bahay na wala ng buhay dahil sa multiple gunshot wounds sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit binawian ito ng buhay. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing krimen. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:25 na po ng umaga. Inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na epektibo na simula ngayong araw ang mas mataas na maternity benefits ng PhilHealth na makatutulong daw po para sa gastusin ng panganganak, lalo na ng mga mag-asawa na nagsisimula pa lamang na magpamilya.
Mula sa dating 9,750 pesos, itataas na po sa 29,000 pesos ang coverage para sa normal delivery. Habang mula sa 37,000 pesos, aabot na po ngayon sa 62,000 pesos ang coverage para naman sa cesarean section o yung tinatawag na C-section. Malalawakin din ang prenatal care mula 4 na check-up patungo sa 8 check-up. Kasama na po ang bakuna at laboratory test. Very good. Sasagutin din ng PhilHealth ang 3 postnatal follow-up visits matapos ang manganak. Ayon po sa Pangulo, layunin ng programa na matiyak na ligtas ang panganganak ng bawat ina nang hindi nag-aalala sa pambayad sa ospital. Balitang Promdi. So doon sa mga magulang o yung mga buntis, wala na pong dahilan para po kayo ay hindi makapagpa-check up bago po yung inyong panganganak ka. Kasi mula doon sa dati 4, yung iba ho kasi dati sabi ko hindi naman hulingid sa kaalaman ninyo. Ako ho ay sa isang public hospital nagpa-check up ng anak yan ha. May mga naririnig ho akong kwento doon, nagpapa-check up na lamang kapag malaki na yung tiyan na. Yung tipong 6 months na, mga 3 buwan na lang mga anak na. Wala na nga 3 buwan, 2 buwan na lang Diba? Higit 2 buwan na lang. Yung mga 6 months na. Ang katwiran, walang perang pampa-check up. Pero kung ganito sa PhilHealth, na 8 check up ang kasama sa prenatal care, ayan, edi mas maganda. Tsaka po dun sa mga, ano kayang bakuna ito? Para sa mga anak o yung bakuna sa magulang? Kasi may mga bakuna rin po sa mga buntis bago po sila manganak ka. Balitang Promdi. Alas 3:27 na po ng umaga. Standby Jocelyn Make. Bahagya naman na bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing sila po ay mahirap. Batay ito sa pinakahuling self-rated poverty survey at hunger rate sa bansa ng Okta Research para po sa unang quarter ng 2026 na isinagawa noong March 19 hanggang 25. Sa resulta po ng survey, lumabas na 35% ng mga respondent ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya o mas mababa kumpara sa 33% noong December 2025. Pinakamataas naman ang self-rated poverty sa Mindanao na mayroong 56%. Sinundan naman po ng Visayas na may 44%. Samantala nanatiling matataga ang hunger incidence rate sa 17% na nagsabing nakaranas po sila ng gutom sa nakalipas na 3 buwan o halos kapareho lang po ng 16% noong Disyembre. 83% naman ang nagsabing hindi sila nakaranas ng gutom o 1 punto lamang, 1 point ang ibinaba mula sa dating 84%. Balitang Promdi. Oras po natin na alas 3:29 na po ng umaga. Balita muna tayo dyan sa Western Visayas. Illegal drug o runner ng illegal drugs natiklo daw po sa buy-bust operation sa Iloilo City. Halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu ang nasa bata. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Nakuhanan ng halos kalahating milyong piso na halaga ng suspected shabu ang tinituring na runner ng illegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Natakip sa drug buy-bust operation sa Barangay Ligaspe de Larama City proper si alias Rebreb, 26 anyos. Na-recover sa kanya ang 8 sachet na suspected shabu na nagkakalaga ng 442,000 pesos, buy-bust money at ilang non-drug items. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, ang chief ng City Drug Enforcement Unit, nasa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Ungka, Haro ang contact ni Rebreb. Napag-alaman na kumukuha ng supply ng illegal drugs ang subject sa Barangay Bacau, Mandurriao at binibenta niya ito sa kanyang mga parokyano sa city proper area. Tinuturing ng CDEU na high-value individual si alias Rebreb.
Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 3:30 na po ng umaga. Maraming salamat, Jo. Standby lang, Jimmy Angay-Angay. Aarangkada naman ngayong araw ang ika-4 na civilian mission ng Atinito Coalition sa West Philippine Sea patungo sa Pag-asa Island. Ulan po ng MV Kapitan Felix Oca ang mahigit na 200 kalahok po na binubuo ng mga volunteers, mangingisda, artista, media at crew members. Layunin po ng misyon na igiit ang soberanya at karapatan po ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China sa naturang lugar. Bitbit po ng grupo ang mga supply para sa mga residente ng Pag-asa Island. Bahagi din po ng aktibidad ang tinatawag na Patriotic Jet Ski Flag Ride, kung saan ay magwawagayway ng bandila ng Pilipinas ang mga kalahok bilang mapayapang pagpapakita ng presensya sa karagatan. Magkakaroon din po ng kauna-unahang island concert sa Pag-asa Island at pamamahagi ng fuel at iba pang pangangailangan ng komunidad. Tatagal po ang misyon mula April 30 hanggang May 5. Balitang Prompty. Ay sa wakas, meron na ring mag-jet ski habang nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas dyan sa Pag-asa Island at sa mga teritoryo na inaangkin ng China. Parang meron nang nangako ng ganoon noon pero parang hindi natupad. Hanggang pangako lamang at hanggang yabang na pagsasalita. Balitang Prompty. 3:32 na po ng umaga. Naalala ko noon, no? May nangako. Sasakay ng jet ski, bitbit ang watawat ng Pilipinas at ibabaon sa mga lupaing yan na inaangkin ng China. Pero walang nangyari. Bandang huli, friends pala sila. Wala namang masama na maging friend. Pero dapat naipahayag ang ating pagsigaw sa karapatan dyan sa mga teritoryong yan. 3:33 na po ng umaga. Balikan nga muna natin, balita sa Eastern Visayas. Abaka stripping machine, ipamamahagi naman po ng mga abaka farmers organization sa Eastern Visayas ayon po sa PhilFIDA. Yung balita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Umabot na sa Eastern Visayas ang 33 abaka stripping machines na ipamamahagi sa iba't ibang organisasyon ng mga magsasaka ng abaka. Ayon kay Joseph Salas, Regional Director ng Philippine Fiber Industry Development Authority, sa Region 8 sa mga makinang ito ay ipagkakaloob sa mga abaka farmers organization sa Northern Samar, Eastern Samar at Mahaplag Leyte. Malaking tulong anya ang makina upang mapabilis ang proseso ng pagkuha ng hibla ng abaka kumpara sa manumanong pamamaraan. Sa pamagitan ng teknolohiyang ito, inaasahang tataas sa produksyon at papabuti ang kalidad ng abaka fiber na isa sa mga pangunahing produkto sa Region 8. Dagdag pa ni Director Salas, bahagi ito ng patuloy na programa ng ahensya upang suportahan ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Hinimok din ng mga benepisyaryo alagaan at gamitin ng maayos sa mga makina upang masigurong tuloy-tuloy ang benepisyo nito sa kanilang komunidad. Ang distribution ng mga abaka stripping machines ay hakbang ng pamahalaan upang lalo pang palakasin ang industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay Jimmy Angay-Angay. Good morning kay Virgilio Sakdalan. Pinatatawa mo na naman ako, Sir Virgilio Sabi niya, yan ang aabangan ko kung ano ang attire ng mga naka-jet ski. Naka-swimsuit ba? Kung ano man po ang magiging suot nila, okay lang kahit naka-swimsuit. Basta may dalang bandila ng Pilipinas. Tsaka isa pa, wala naman
namang big deal kung naka-swimsuit. Halimbawa, kahit naka-two-piece pa yan, yung mga magja-jet ski na yan. Kasi ano ba ang pupuntahan nila? Di ba dagat? Di ba tubig? Ano ba sinusuot sa tubig? Swimsuit. Alam nga naman magbarong o kaya naman ay mag-ano ka doon. Ano ba yun? Barot saya. Habang ikaw ay naka-jet ski, di ba? Uy, good morning sa iyo, sir. And sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Balitang Prompty. Alas 3:36 na po ng umaga, magpapakalat naman ng Philippine National Police ng higit na 100,000 mga pulis sa nationwide Labor Day protest na isasagawa po ng kilusang Mayo 1. Kasabay nito'y sinabi po ng PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na naka-heightened alert na po ngayong araw ang buong pulisya. Yan po'y tatagal hanggang sa May 2, araw po ng Sabado. Gayunman, nilinaw po ni Tuanyo na walang pagbabanta sa seguridad. Ngunit kailangan nilang maging handa at rumisponde kung kinakailangan. Mayroon anyang 3 grupo ang nag-apply ng rally permit sa Maynila, ngunit hindi inaprobahan dahil ang target po nilang venue ay nasa labas na ng itinakdang Freedom Parks. Asahan po ang mga rally sa harap ng US Embassy, UP Diliman, Welcome o Mabuhay Rotonda at sa DSWD, Quezon City. Balitang Prompty. O dito muna tayo sa good news. Good news muna tayo, ha? Ba, kita mo nga naman. Nanguna ulit sa listahan po ng World's Best Beaches ang Pilipinas ngayong taon. Nanguna po sa listahan ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan ngayong 2026. Batay po sa website ng worlds50beaches.com, pinakamaganda po ang Entalula Beach dahil sa matatayog nitong limestone cliff, malinaw na tubig, maputing buhangin at tahimik na kapaligiran na naaabot lamang sa pamamagitan po ng bangka. Ayon po sa organisasyon, higit 1,000 travel industry professionals mula sa iba't ibang bansa ang bumoto po para dun sa El Nido Beach, sa Entalula Beach. Sinabi rin sa ulat na bukod sa magandang tanawin, kilala daw po ang Entalula sa malinaw at kalmadong tubig na angkop para po sa paglangoy. Kasama sa top 5 ng listahan ng beach mula sa Greece, Australia, Madagascar at Fiji. Isa pa pong beach sa atin ang napasama. Kasama din po at pasok sa listahan ang Kalanggaman Island. Yung beach po dyan sa Leyte. Ito po ay napapunta sa ika-25 pwesto. Kilala po ang Kalanggaman Island sa mahaba at nakitid nitong sandbar na napapalibutan din ng malinaw at mababaw na tubig. Kasarap ay summer. Summer na nai-imagine ko. Kaya lang dyan sa El Nido magkano kaya ang presyo? Sarap sana kaya lang crisis ngayon Alas 3:39 na po. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng gobyerno na pagpatugtugin ang official music video ng Lupang Hinirang at ng ASEAN 2026 theme song matapos po ang flag raising ceremony at mga opisyal na okasyon sa pamahalaan. Batay po sa Memorandum Circular 117, layunin nito na palakasin ang pagmamahal sa bayan, pagkakaisa sa rehiyon at maipakita ang liderato ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa 2026. Ang team song ng ASEAN ngayon ay pinamagatan na One Vision, One Ocean. Magiging epektibo daw po ang kautusan habang hinahawakan pa po ng Pilipinas ang pamumuno sa ASEAN para sa ika-48 o 48 Summit ngayong taon. Gaganapin po ang ASEAN Summit sa May 7 hanggang 8 sa Cebu. Balitang Prompty. Nagpatupad naman ng zero tolerance policy ang GCash laban sa lumalalang phishing scam. Ano nga ba yung phishing scam na yan? Yan po yung tinatawag na QR phishing. Sa QR phishing po, kung saan ay ginagamit po ng pekeng QR codes. Ginagamit po yung pekeng QR codes ng mga mapagsamantala
upang makuha ang pera at personal na impormasyon ng mga user. Ayon po sa GCash, mahigit sa 4,700 peke at illegal na website na ginagaya po ang kanilang payment pages ang kanilang nai-block na. Kasama ang mga kahinahinalang wallet accounts na konektado po sa scam operations. Nagbabala rin ang kumpanya sa publiko laban po sa mga kahinahinalang website URL, peking merchant names at payment pages na hindi pamilyar kahit may logo na ng GCash o QRPH. Noong 2025, sa pakikipagtulungan po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, mahigit din po sa 3,200 merchants na may kaugnayan sa illegal na aktibidad ang naiblock na rin. Hinimok na po ng GCash ang publiko na lagi daw pong i-check ang website links at merchant details bago po magbayad at agad na itigil ang transaksyon kapag may nakita o napansin na kahinahinala. Ayon sa kumpanya, sa pagiging alerto ng mga user at paggamit po ng lehitimong platform, mas mapoprotektahan ang bawat pisong pinaghihirapan ng mga Pilipino. Balitang Promdi. Balita muna tayo dyan naman sa Northern Samar. Fire Office ng Katarman, mahigpit daw pong binabantayan ang anti-open burning campaign sa gitna daw po ng nararanasang init ng panahon matapos na maitala ang sunod-sunod na grass fire. Ibalita mo yan na Rich 34 Jane Galit Bantayan. Binalaan at pinaalalahanan ng Bureau of Fire Katarman mga residente ng pagbabawal ang pagsusunog ng mga nakaimbak na basura sa labas ng bahay o sa mga sanitary landfill na maaaring magdulot ng malawak na sunog sa gitna ng patuloy na nararanasang sobrang init ng panahon. Kasunod ito sa ginawang pagre-responde ng Bureau of Fire personnel sa barangay ng Mulabi, Katarman matapos na magasunog ng basura ang isang residente na naging dahilan ng pagkalat agad ng apoy. Mabuti na lamang agad na rumisponde ang fire truck ng Katarman at nakontrol ang pagkalat ng apoy at napigilan ang pagkalat nito sa kalapit na lugar at sa mga propiedad. Pinapaalala na ang pagsusunog ng basura ay pinagbabawal, maaaring magdulot ng kadelikaduhan. Ipinatupad ng Fire Office ang anti-open burning campaign at may penalidad na lalabag ayon sa Republic Act 9514. Ang Bureau of Fire Region 8 ay nakapagtala ng sunod-sunod na grass fire ngayong buwan sa iba't ibang lugar ng Eastern Visayas sa gitna ng nararanasang sobrang init ng panahon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat kay Jane Galit Bantayan. Standby lang, June. Good morning muli, sabi ni Virgilio Sakdalan. Hindi kaya po mag-outing na lang sila? Malalaman natin na Sir Virgilio, no? Yung mga nasa atin nito coalition. Kasi may mga kasama naman hong media dyan. In fact, isa sa mga reporter natin, si Edniel Parosa, ay kasama ho't magbabantay dyan. Ire-report ang mga pangyayari at aktibidad. Yun siguro mga pa-swimming, di na yan mayaalis kahit papaano. Doon sa ilang lugar kapag ka siguro open time, syempre. Pero ang aalamin natin ay kung maggagawa nila lahat ng kanilang aktibidad. Kasama na po yung jet ski, patriotic jet ski ride. Ganon din yung pamamahagi ng tulong para sa mga pamilya dyan sa Pag-asa Island na nakatira. At marami pa pong iba. Balitang Promdi. Pinaigting naman ng Quezon City Police District ang manhunt operation laban sa 2 suspect na bumaril at pumatay sa negosyanteng si Seferino Mariano at kanyang driver na sa Quezon City noong Martes. Dead on the spot ang 75-year-old na si Mariano habang ang driver nito ay binawian din po ng buhay matapos ang krimen sa kanto ng Timog Avenue at EDSA dakong alas 3:40 ng hapon. Ayon sa investigasyon, posibleng may kinalaman sa negosyong bar, clubs at billiards establishments ang motibo sa krimen. Nabatid naman po na matapos ang krimen ay iniwan din ng mga suspect ang motorsiklong ginamit sa Barangay Sacred Heart. Iniwan daw po sa Barangay Sacred Heart yung motorsiklong ginamit, saka nagpalit ng damit ang mga suspect, sumakay ng tricycle at jeep upang makatakas. Samantala, natuntun na rin ng pulisya ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na ginamit sa krimen.
Balitang Prompty. Samantala, nananawagan muli ng hustisya ang pamilya ng veteranong mamamahayag at publisher na si Johnny Dayang, 1 taon matapos ang kanyang pagkakapaslang sa Kalibo, Aklan sa pagtitipon sa National Press Club noong April 29 o kahapon po. Inihayag ng pamilya na hanggang ngayon ay wala pang naaresto at wala pa ring malinaw na impormasyon tungkol sa progreso ng naturang investigasyon. Ayon sa pamilya, hindi po sapat na matukoy lamang ang gunman at dapat din daw po'y matukoy ang motibo ng krimen, posibleng mastermind sa krimen, mga kasabwat o kung sino man ang humahadlang sa hustisya. Binigyan din ng pamilya na ang hindi maresolbang kaso ay banta sa kaligtasan ng mga mamamahayag at ang sa karapatan po ng publiko na malaman ang katotohanan. Samantala, nagpasalamat din po ang pamilya nito sa suportang ibinibigay po ng National Press Club o ng NPC at ng iba pang media organization. Si Dayang ay 89 anyos nang barilin sa loob ng kanilang bahay noong April 29, 2025. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Davao. 527,000 peso na halaga ng shabu nasabat daw po sa Davao City. 2 suspect ang naaresto. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Arestado ang 2 suspek sa ikinasang bypass operasyon ng kapulisan sa Kalinan, Davao City, gabi ng Abril 28. Ayon sa Davao City Police Office, naganap ang operasyon bandang alas 9:36 ng gabi sa Pro 15 Dominga Village, Barangay Kalinan Poblasyon, sa pangunguna ng Kalinan Police Station, katuwang ang 1st and 2nd City Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency Region 11. Nakumpiska mula sa mga suspek ang ilang pakiti ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 527,000, gayon din ang isang kalibre 45 na baril. Kasalukuyang nasa kustudiya ng kapulisan ang mga naresto at naharap sa kaukulang kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad laban sa illegal na droga bilang bahagi ng pinagtinging kampanya para sa mas ligtas na komunidad. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Balitang Prompty. Aabot naman sa 150 hektarya ng kagubatan at damuhan sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island ang nasira sa magkakahiwalay na sunog na nangyari doon. Batay sa report ng Mount Kanlaon Natural Park, nagsimula po ang insidente noong April 19 at naapula na noong April 27 ang unang sunog sa barangay Masulog na nasa hangganan ng La Castellana, Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Pero bukod dito ay isa pang grass fire ang sumiklab noong Martes sa bahagi naman ng Canlaon sa pareho ring barangay. Nilinaw naman ng pamunuan ng park na walang kinalaman sa sunog ang pasumpong-sumpong na pagbubuga ng abon ng bulkan. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po na inaapula ng mga responder ang panibagong sunog. Balitang Prompty. Siguro sa init na rin ho yun ng panahon na. Kaya ho, nagsisiklaban na. O may mga nangyayaring kaliwat ka ng grass fire. Hindi lang po dyan sa Negros Island, maging dyan po sa may Cordillera at iba po pong bahagi ng Pilipinas. Balitang Prompty. Sa oras na alas 3:49, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Kumusta na po kayong lahat sa ating mga kababayan all over the world? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at sa mga oras na ito ay syempre nais ko rin pong batiin ng isang maligayang araw ng advance na ito advance. Isang maligayang advance na araw ng paggawa para sa ating mga manggagawang Pilipino sa lahat po ng dako ng mundo. Bukas po ay
May 1 na, Labor Day para po sa atin yan, kaya holiday dito sa Pilipinas. Sulitin ng mga nagbabakasyon, yung mga may kayang magbakasyon. Sulitin nyo po ang inyong pahinga, no? O, pagbati na lang ang natitira sa ating oras. Tayo ho'y magpapaalam ng mas maaga. Reynaldo Rodriguez, good morning. Ganon din kay Ana Orogo Dumao. Kay Glenn Sobiano Villorente, good morning. Ganon din kay Willie Relador. Sa mga laging pinapabati ni Willie Relador dyan sa Gapan, good morning po sa inyo. Kay Isabel Lopez ng Madrid, Spain, good morning din po. At kay Abelardo Yokogko. Kay Bentong, isang magandang umaga. At syempre, hindi natin malilimutan, abay birthday po ngayon ni Ma'am Evan Lang. Batiin nga natin do sa mga nasa YouTube, do sa nasa Facebook. Batiin natin si Ma'am Evan Lang. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, Ma'am Evan Lang. Bong Maniego Hermosilia, good morning. Ganon din po ang pagbati natin kay Fernando Balatucan. Si Lopito Balagtas, good morning. Señorico Elgarico, Hermie Esteban, Ted Nevia, Jerry Fajardo Barbosa, Roser Aguilar, good morning. At kay Raul Leido, Emma Flores. Hindi ko na masyado binabasa yung inyong mga message, basta yung inyong pangalan. Si Hermie Esteban, sabi niya, WPS, atin to, go, go, go. Abet Ambulo, magandang umaga. At kay Reynaldo Rodriguez, kay Don Matilde, Rodolfo Ladores at kay Arnold Domeng. Kay Ma'am Becky Tisuka, nabanggit ko ba? Lani Rehuso, good morning din po at balitang from D. Stay safe always. Kay Julito Kabuhata, magandang umaga rin po mula sa Hinabangan, Samara. Wag naman. Virgilio Sakdalan, good morning. Sabi niya, baliktad dapat yata kapag araw ng paggawa may pasok dapat. Wag naman. Para na sa atin to, ibalato mo na po yan do sa mga gustong magpahinga, mga manggagawang Pinoy, ha? O yung iba naman, ang gagawin ay magkikilos protesta para ipanawagan, isigaw ang kanilang mga hinihiling sa ating pamahalaan, kagaya na lang ng taas sahod na napakatagal na ho, ano? Ilang henerasyon na, ilang administrasyon na po ang dumaan. Yung hinihiling na sabi ay tamang amount ng pasahod, tamang minimum fare ay hanggang ngayon daw po hindi pa naibibigay. Alberto Perez, isang magandang umaga rin po sa inyo. At ganoon din kay Raimundo Orsabia mula sa Hayward, California, USA. Siyempre, binabati rin po natin na isang magandang umaga. Si Ma'am Evan Lang, ang birthday niya ay April 29. Sa US ngayon ay sa pwesto niya o sa kinalalagyan niya April 29 pa. Pero dito sa Pilipinas, April 30 ngayon. Ngayon naman po ang pagdiriwang ng kaarawan din po ni Miss Milky Rigonan. Happy birthday, Ma'am Milky! At ganoon din po ang pagbati natin. Isang magandang umaga. Happy listening, happy viewing. Joni Fren Makalalag. And ganoon din po kay Renato Abad, Noel Aguilar. Sa lahat po ng mga hindi ko sa lahat po ng hindi ko nabati, pasensya na po ha. Magkukulang yung ating oras. Ito, pakahabol pa kay Course Navarro Galindez. Okay na ba dyan sa may North Caloocan ba yun? Malapit ba sa inyo yung ammonia leak na nangyari kahapon? Sana po ay nasa maayos ng kondisyon yung mga na-ospital dahil doon sa ammonia leak. Sabi ni Totoy Mortel, ang shabu daw po, bakit ganun? Wala daw pong shortage. At oo nga naman, ano? Lahat marami ng krisis pero ang shabu hindi nawawalan, ano? Pero alam naman natin, sinisira naman ang buhay ng maraming Pilipino at mga kabataan yan. Bentong, sabi niya, correct ka. Make our presence known para sa mga nasasakupan natin na ipinamimigay ng iba. Berturp, magandang umaga po. Yes po. Sige, yung request nyo ho, sa abot ng aking makakaya, titingnan ko ha. Andres Junior Dalisay mula sa Imo City, sa Golden City, good morning. At ganoon din kay Wally Rabang ng Puerto Princesa City, isang magandang umaga po sa inyo. Binabati rin po natin na isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening. Kaya sino pa hindi na? Yan si Ana. At sa kay Grace Tabuy mula sa Gentry. Philemon Mamuwad, good morning din po sa inyo. Kumusta na ba dyan? Marami pa bang galit kay
kay President Trump dyan, Sir Filemon. Tony Tupas, magandang umaga mula sa Santa Ana, Maynila. Ganon din kay Tito Lu. Ayun, kahapon pala si Tito Louie nag-birthday. Tito Louie, belated happy birthday. O ngayon ba birthday ni Tito Louie? Louie Alejandro ng Showbiz Talk ganun. Kahapon pa binabanggit na yung sa ere nila nila Tito Gorgie. Anyway, kung kahapon o ngayon, happy birthday sa iyo Tito Louie, ha? At sa oras na 5 minuto na lang bago sumapit ang alas 4 ng umaga, naku, kailangan na po nating magpaalam. Sa lahat po ng sumama sa ating talakayan, tumutok sa ating balitaan. Sa lahat po na nakisali sa comments, yung hindi ko po mga nabasa, naku, pasensya na po. Babawi tayo, promise, ha? Pero in the meantime, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang bukas po muli, ito po ang Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod naman ang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Oras po natin, 4 na minuto na lang. O yan, 5 minuto pa pala. 5 minuto na lang at mag-aalas 4 na. Good morning and happy Thursday. Pag ikaw sa